Napagdesisyon na naming ayusin ang paliguan dito sa amin na nasira ng bagyo dahil summer na at sobrang init na ng panahon. At ayun nga guys, nasa day 4 na tayo ng ating ginagawang project. Bale ngayong araw ay kukuha kami ng mga scrap na kahoy para sa gagawing imbornal ng paliguan na inaayos namin. Pero syempre bago yun ay pinalaya na muna namin ang dragon na nahuli namin kahapon. Hindi kasi siya kumakain kaya pinalaya na lang namin siya para hindi siya mamatay. Sabi sa Google ay maliliit na isda at insekto ang kinakain nito. Kaso nung binigyan namin hindi niya naman kinain. Kaya iiwan na namin siya dito sa tabi ng ilog kasi sa ilog talaga siya nakatira. Maya-maya lang ay nandito na kami sa paliguan. Meron nga ditong mga dayon na naliligo pagkadating namin. Ito nga pala guys ang resulta ng 3 days na pagtatrabaho namin. Ang dami pang gagawin pero matatapos rin to. Hindi namin to titigilan hanggat hindi nabubuo ang paliguan na gusto namin. Papagandahin pa namin to lalo. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad guys kasi malayo pa ang lalakarin namin. At dito nga sa kalagitnaan ay uminom na muna kami ng tubig. Medyo malayo na kasi ang nilakad namin at nauuhaw na kami kaya dumaan na muna kami dito. Ito ang tubig guys na purong natural, walang halong chemical. Sa sobrang linis nito, pati sama ng ugali mo ay kaya nitong linisin. Kaya kung alam mong masama ang ugali mo, try mo ang tubig dito. Promise, babait ka. Pagkatapos nga naming uminom guys ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Tapos maya-maya lang ay nandito na kami sa lugar kung saan kami kukuha ng mga scrap na kahoy. Ito nga palang lugar na to guys ay cargo ng papa ni Vincent. At nagpaalam kami sa kanya na kukunin namin ang mga scrap niya dito at mabuti na lang pumayag siya. Itong unang pagkukunan sana namin ay sobrang lalapad ng nandito na scrap. Hindi ganito kakapal ang kailangan namin kaya lumipat naman kami sa kabila. Pagkarating nga namin dito ay minapili na agad itong si AJ na pwede naming magamit para sa gagawin naming imbornal. Pinagtabi-tabi niya lang muna ito at maya-maya lang ay nag-crave kami ng buko. Kaya sabi ni Bamba may siya na ang aakyat. Grabe Bambam, parang bukas ka pa makakarating sa taas. Fast forward na nga natin. Naka-fast forward na yan pero parang ang bagal pa rin. Sa wakas nasa taas na si Bambam. Kitang-kita nga sa mukha ni Pacquiao na excited na talaga siyang kumain. Thank you talaga Bambam. Maya-maya lang ay nag-food trip na ang mga kupal. Pagkatapos nga namin kumain ay pinauna na muna namin itong si Pacquiao. Pupuntahan pa kasi namin ang isa pang pagkukunan namin ng scrap. Mag-aantay na muna siya dun sa bahay na nadaanan namin kanina. Pagkarating na nga namin dito ay nandito na rin pala itong si Pacquiao. May nakita raw kasi siya na daan na patungo sa direksyon ng ingay namin kaya nakapunta siya dito. At pagkatapos nga ulit na AJ pumili ng mga kahoy na magagamit namin ay umalis na kami agad. Malayo pa kasi ang lalakarin namin pa uwi, baka gabihin kami. At bago nga kami makauwi ay gusto ko lang munang i-shoutout itong si Winner Baez Coronia Jr. Shoutout sa iyo boss, sobrang nakakataba ng puso na kahit hindi pa kami sikat ay may nagpapa-shoutout na sa amin. Sa mga gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo dyan sa baba para maisabay po kayo sa next video natin. Dito nga sa part na to ay nagpahinga na muna kami. Ito kasing lugar na to guys ay ito talagang pahingahan ng mga galing sa bundok. Mataas kasi ito na lugar guys at medyo matarik ang pababa rito. Kaya mas mabuting magpahinga ka na muna kaysa magtuloy-tuloy.
Baka sabihin niyong wala akong daladala at pa-video-video lang. Ito nga pala guys ang daladala ko. Medyo maliit kumpara sa dala nila kasi kailangan kong mag-video. Fast forward muna natin guys kasi matarik talaga ang part na to. Kailangan naming mag-ingat kaya mabagal ang lakad namin. Dito sa part na to guys, halatang pagod na itong si Pacquiao. Ginawa na niyang baby ang daladala niyang kahoy. Huwag kang mag-alala Pacquiao, malapit na tayo. At ayun, tinapon na niya ang dala niya. Gusto ko na nga sanang kunin ang dala niya kaso ayaw niya guys. Kaya pa? At ayun, nandito na kami sa pwesto namin guys. Aantayin lang muna namin si Pacquiao. Maya-maya lang ay nandito na rin si Pacquiao na parang galit ata. Nagdadabog na siya guys. Sinukat na nga dito ni AJ ang paglalagyan namin ng imbornal para masimulan na namin gawin. Magaling talaga tong si AJ pagdating sa mga ganto kasi lagi siyang gumagawa ng kulungan ng manok o kaya naman ay kalapate. Kaya sanay na siya. Sinimulan na ni AJ pagputol-putulin ng mga kahoy kaso itong kapatid niya parang hindi kumbinsido sa trabaho niya. Kaya maya-maya lang ito na ang nangyari. Kaya ko ba pagkasukol? Tapos nga po tayo pasing araw sa adila ko. Ito tayo. Yan, may likod siya, likod. Patawa-tawa lang yan pero parang mamaya iba na ang mangyayari. Kaya tuwang-tuwa na naman itong si Pacquiao. Yan, sukulan nito yan. Nagtutuon, bawasin yung Takam nga. bawasin yung bayad, sahod, bawasin sahod, kila nagtutuon. Nakanay, may sound. Sahod, ano? A few moments later. Nyali di Dio, andi di halaba. Yan, yung Tapos santo. kami ni Dio. Kaya nga nagsanto. Tapos araw mo sa da. Karabita lang. Ipapatol mo yun daw. Takahalaba. Happy feel talaga kayo ni Pacquiao. Wala kayo, pakot lang. Patay na, draga niya rin yun. Nagkadiyan na. Ayan. Niyo, siya ayan. Pagal-pagal lang. Pagal-pagal lang, dito na yun ha. Ora, manipit. Maya-maya lang ay umuwi na itong si Dexter. Magsasaing pa daw kasi siya sa bahay nila at nagsasawa na siya sa away ng dalawang to. Pero pagkatapos ng ilang minuto ay naintindihan na ni Ambet ang plano ni AJ. Kaya ginawa na ito ni Ambet. Hindi na hay. Sabihin sa met, pinaigo na ho. Or, siyempre na. Habang nagtatrabaho itong si Ambet ay may naisip na kalokohan itong si Pacquiao. Ano yan boy? TV? Grabe ang linaw ng TV natin, Ultra HD. Kitang kita si Pacquiao parang totoo, may hawak na frame. Ayun, nangalay na si Pacquiao, ang bilis naman. Kulang ka na ata sa training, puro ka na jack. At ayun, tapos na itong si Ambet sa dalawang frame na pinapagawa ng kuya niya. Tapos itong si AJ, naayos na muna ang posisyon ng mga kahoy na to. Kasi bukas pa naman namin bubuuhin ang imbornal na gagawin namin. Mag-aalas 5 na rin ng hapon kaya uuwi na kami guys. Bukas naman, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood.